Shira POV. Nakatingin sa akin si Nadia as if she is reading me. Naabutan ko siya sa sala ng umagang ihatid ako ni Nathan, sa condo unit na tinutuluyan namin. Spill it Nadia, naiinis na sabi ko dito, dahil alam ko na may gusto siyang sabihin sa akin. Nakapasok ka na talaga sa buhay ni Nathan, she arched her eyebrows, at saka humigop ng kape. That's the plan, right? Paalala ko sa kanya. Hindi ko alam kung aaminin ko ba sa grupo, ang tungkol sa totoong nararamdaman ko para kay Nathan, dahil alam ko na co-contra sila. Are you ready for the consequences? Alam ko na nararamdaman ni Nadia na may tinatago ako. Among the group she is the keenest and most of all, magaling siyang bamasa ng tao. What do you mean? Patay mali siya, ko sagot sa kanya. Don't play dumb with me, Shira. She sarcastically answered, as if she's disgusted with my question. Kitang-kita naman sa mga mata mo, Shira. Kilala kita, wag na tayo maglokohan. I sighed. Gusto ko lang maging masaya, Nadia, habang pwede. Bawal na ba yun? Nalulungkot na sabi ko sa kanya. Makakaya mo ba siyang iwan? I know we told you before na kung sakali, hayaan mo siyang mag-decide kung tatanggapin kanya o hindi, but you also made it clear, na kahit anong mangyari iiwan mo siya, hindi ba? Seryosong tanong niya. Napayuko ako. Hindi ko alam ang isasagot ko pero bandang huli ay tumango na lang ako. Kakayanin ko, Nadia. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Alam ko hindi niya matatanggap ang nakaraan ko. Alright, sabi mo eh. Well, I'm just giving you options, sis. Pagkatapos ay niyakap ako nito buhat sa likod. You know that I want you to be happy, right? Parang kapatid na ang turing ko sa inyo, at gusto ko, kung makakaalis na tayo sa organisasyon, maging masaya ka. That's it. Hindi ko na napigil ang mapaiyak. I have been stopping myself from breaking down pero ito na, nasaling na at tuluyan ng bumigay. I think I love him already, Nadia. I'm sorry, hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko na lang and I want to hate myself pero anong magagawa ko? Mahal ko siya. Hindi ko alam kung kailan pero naramdaman ko na lang. I cried in Nadia's arms habang hinihimas niya ang likod ko. Hindi mo kasalanan yan, Shira. Tao pa rin tayo, may puso at damdamin. Hindi kasalanan ang magmahal so don't blame yourself. Kung ako lang ang masusunod, ayaw ko sana, kasi ayokong masaktan ka. Napatango na lang ako. Alam ko naman kung paano ang samahan ng Amor Cuatro, at hanggat maari ayaw namin na may masaktan sa bawat isa. Nag-aalala ako kay Nathan over myself. Alam ko masasaktan ko siya, iwan ko man siya o hindi. Mamumuhi siya sa akin, kapag nalaman niyang ako ang pumatay sa daddy niya. Pinahiran ko ang luha ko. Kahit papano ay gamaan ang pakiramdam ko, liwan ko pa rin siya kung sakali na hindi ang daddy niya ang may sala. Hahanapin ko pa kung sino man iyon, at makakagulo lang siya sa akin. Hindi naman din niya ako matatanggap kaya hahayaan ko na lang na mamuhi siya sa akin. Baka sa ganun mas madali niya akong makalimutan, pagpapasya ko. Pag-isipan mo rin, Shira. Pwede ka namang maging masaya, kung hahayaan mong intindihin ni Nathan ang sitwasyon mo. She advised me pero umiling ako. I have to stand firm with my decision. Hindi ako ang tamang babae para sa kanya. Humanda ka mamayang gabi. Nag-invite si Andrea sa kanila ng pajama party. Wala ang daddy niya, nag-out of town, kaya mas malaya tayo makakalibot sa mansyon. Nadia interrupted my thoughts. Kailan pa siya dumating? From what I heard, nasa US kasi ito para sa isang show. Kagabi lang at nagyaya na agad. Na-miss daw niya tayo at sa tingin ko magandang pagkakataon na ito, paliwanag niya. Okay, naalala ko ang dalawa kaya naman hinanap ko sila. Sinusundan ng Tio Alfonso mo, sagot niya. Mailap din ang isang, yun. Madaming bantay kaya nahihirapan silang lumapit. I heaved out a sigh as I looked at Nadia. Sana matapos na to Nadia, si Nathan ang iniisip ko kaya ko ito hinihiling. Kung magtatagal pa ito, mas lalo siyang masasaktan. We will do our best. Nadia promised. Dumating ang 3 bandang hapon at naghanda na kami para pumunta sa mansion. Naka-off ang phone ko, dahil baka tumawag si Nathan, at mabulyaso pa ang lakad namin.
Sinabihan ko din si Andrea na wag sasabihin sa kuya niya ang pagpunta namin ngayong gabi, and she agreed without asking. Grabe na miss ko kayo. Tili ni Nadia nang makapasok na kami sa mansion. Isa-isa niya kaming niyakap magmahigpit. Nailatag na din ni Nadia ang plano, kaya naman handang-handa na kami ngayong gabi. We missed you too, sabi ni Tanya, habang yakap si Andrea. Nasan pala yung pasalubong ko? Later na okay. Kain muna tayo, para mamaya inuman na. Excited si Andrea kaya sumunod na kami papunta sa dining area. After dinner ay dumiretso na kami sa kwarto niya. Nakakalat pa ang ilang malita niya sa sahig. Dumiretso kami sa couch na nandun, at agad na upo, samantalang si Nadia ay nilabas ang laptop niya, at sinimulang gawin ang trabaho niya. Madali na sa kanya ito, dahil minsan na niyang napasok ang security system ng mansion. It didn't bother Andrea, dahil sanay na siya kay Nadia na kakambal na ang laptop niya. Inuman na. Hiyaw ni Tanya out of nowhere. May dala siyang alak at baso pagpasok niya sa kwarto sabay lock ng pinto. Saan galing yan? Nagtatakang tanong ko. Ito, sabay taas ng bote. Sa bar nila Andrea. Mukhang masarap eh. Sabay tawa ang gaga. Grabe talaga itong babae na ito. At home na sa mansion, to the point na kapalmax na. Pasensya ka na Andrea ha, bilang ko dito pero umiling lang ito sa akin. Okay lang yan, ano ka ba? I'm sure kukulangan pa yan kaya kukuha tayo ulit. Hajijek nito nagsimula na magkalkal ng bagahe si Andrea, para hanapin ang mga pasalubong niya sa amin. To be honest nakaramdam ako ng panghihinayang, kasi if given the chance, alam ko na makakasundo namin si Andrea. Napaka down to earth kasi nito, at walang yabang sa katawan. Alam ko, one day she will hate me, or US, dahil sa paggamit namin sa kanya. I met someone, guys. And susunod siya dito sa Pilipinas, one of these days, pagkarkwento niya habang tumatagay. I'm sure magugustuhan niyo siya kasi sobrang bait niya. Sige sis, pakilala mo sa amin ng makaliskisan. Ani Tanya, sabay abot ng tagay dito. Unti-unti nang nilalasing ni Tanya si Andrea, nang di nito napapansin. Paminsan-minsan tumatagay kami, pero in control dahil maglilibot pa kami. Panay naman ang tipa ni Nadia sa laptop, para makatiyak na walang haadlang sa plano namin. Isang oras na ang nakaraan, at napatulog na namin si Andrea. Bukas na tiyak ng umaga ang gising nito, dahil sa gamot na hinalo ni Tanya sa alak niya. Pagkatapos namin siyang ayusin sa kama, ay lumabas na kami dahil clear naman na daw ang paligid ayon kay Nadia, dahil nasa sariling kwarto na nila ang mga kasambahay. May iwan siya dito para magsilbing mata namin sa labas. Agad naming tinungo ang library, kung saan nakita ni Nadia ang mga titulo. Pagpasok pa lang ay sa mesa na dumiretso si Hazel. Shit! Anito kaya agad akong lumapit. Wala na ang mga papeles dito. Siniguro pa niya ito, at maingat ulit na kinalkal ang mga nakalagay doon, pero wala talaga. Lumangon ako sa filing cabinet na nasa gilid, at iniisa-isa din namin iyon ni Tanya. Wala halos laman ng ibang cabinet, at kung meron man mga hindi naman mahalaga. Hindi kaya nakatunog. Tanong ni Tanya pero si Nadia ang sumagot sa earpiece imposible, yun, clear ang lahat nung nakaraang pumasok si Hazel. I check natin sa kwarto ng matanda, aya ni Tanya. Sige go, siguruhin yung maayos dyan bago kayo lumabas. Dumiretso na kayo sa kwarto ni Norman habang clear pa. Nasa dulo ito ng second floor, utos ni Nadia, nasa parehong floor ng kwarto ni Andrea ang kwarto ng daddy niya. Madali naman naming nakapasok, dahil hindi naman nakalock ang pinto. Agad akong naghanap sa mga drawers at cabinets. Si Hazel naman ay sa walk-in closet pumasok pero wala talaga kaming nakita. Sa sobrang frustration ko ay napaupo ako sa sahig. Galit na galit ako habang nakakuyong ang mga palad ko. Kunin na natin siya Hazel, kailangan nang matapos ito, kunin na natin si Norman. Pigil ang boses na sabi ko, dahil hindi ko na talaga kaya pero agad akong nilapitan ni Hazel. Alam mo namang hindi pwede yun diba? Paalala niya sa akin na lalong nagpatindi ng galit ko. Hindi ko maiwasang isipin na bakit ang iba nakuha ang katarungan sa tulong ko, pero bakit sa kaso ko parang ang hirap? Bakit tila mailap ang hustisyang hinahanap ko para sa pamilya ko?
Nathan POV. I am fuming mad, habang minamaneho ko ang sasakyan ko papunta sa Escalantes Mansion. I just heard sa mayordoma namin, na dumating na si Andrea, at nalaman ko din na nandoon pala ang babaeng kagabi ko pa hindi mahagilap. I was busy the whole day sa office, but I made it a point to send her messages just to check on her. Nagre-reply pa siya not until evening came, at hindi ko na rin siya makontak. I was worried kaya naman agad kong pinuntahan ang unit ni Shira, pero wala din ito at umalis daw kasama ang 3 kaibigan niya. I couldn't call her friends, just to make sure dahil wala naman akong contact sa mga ito. Habang tumatagal na hindi ko alam kung nasaan si Shira, ay lalo ako kinakabahan. I tried to look for her at some bars and clubs, pero hindi ko talaga siya mahanap. I don't trust her when she's drunk. She seemed to do stupid things, at baka ikapahamak pa niya ito kaya lalo akong nag-alala. I was afraid that she might have changed her mind and is now running away from me. Hindi ko yata matatanggap yun at baka masiraan ako ng ulo. After Jade, she is the only woman who caught my attention without thinking of anything that concerns Maki Live. She freed me from being an asshole, and I am really thinking of asking her to marry me at once. I don't know, pero kahit ngayon lang kami nagkakilala, I can say that I'm truly, madly, deeply in love with her. The reason, hindi ko alam. All I know is I'm going to lose it kung iiwan niya ako. Naabutan ko ang 5 babae sa dining area, and all of them seems to be nursing a headache. For sure nag-inuman na naman sila. Kuya. Gulat na sabi ni Andrea, when she caught me entering the area, kung saan sila naroon. Napaangat din ang ulo ni Shira at saka lumangon sa akin. I heard her curse sabay tayo at lapit sa akin. Nathan, she called me using her sweet voice, pero sinimanggutan ko siya ang walked out of the place. Dumiretso ako sa balcony at saka tumuno sa labas, until I felt her presence behind me. I turned around and leaned on the terrace with my arms crossed. Good morning, she happily greeted, kaya lalo akong sumimangot. I've been calling you since last night. I am really pissed while she is just calm and relaxed. I'm sorry, galit ka ba? She innocently asked. What do you think ha? I angrily answered. I've been texting and calling you, hindi kita makontak. I am about to lose it because I'm worried. Tapos malalaman ko nandito ka lang pala. Sorry na po, she said as she approached me. Yumakap si Shira sa akin, and buried her face on my chest. I mentally cursed. This witch is obviously using her charm against me. Please. She tightens her embrace and kisses my chest several times. Just one text, Shira. One text lang hindi mo magawa. I almost turned the whole metro upside down just to find you. Halos hinggilan na ako sa gigil na nararamdaman ko. Is it because I'm angry, or is it because I'm turned on with what she's doing? Hindi naman kita pinipigilan sa lakad mo, just please let me know. Naiinis pa rin talaga ako. I'm sorry. I promise I won't do it again. Sinilip pa ni Shira ang mukha ko, at nagpigil lang ako na halikan ang babaeng ito. I sighed. Hindi ko naman kayang magalit sa kanya ng matagal. I miss her kaya siguro ako nagkakaganito. Okay baby, but please, don't do that again. Masisiraan ako ng bait, I'm telling you. If it is a plea or a warning I really don't know. She then cupped my face and planted a kiss on my lips. It's just a brief kiss but was enough to make me go crazy. I love you, she whispered so I claimed her lips again, this time with more passion and excitement. I love you so much, baby. I hugged her tight. Hey! Breakfast na tayo. Mamaya na yan okay? My sister yelled at us. Panira din itong babae na ito. We followed Andrea at the dining and at a breakfast. Masaya naman ang kwentuhan nila, kaya hinayaan ko na lang. I can say that magkakasundo talaga sila, and I'm happy that kasundo ni Andrea ang babaeng nagugustuhan ko.
After this ay nagpaalam na ako kay Shira, dahil kailangan ko pang pumasok sa office. I told her that I will pick her up at 7 in the evening, dahil gusto kong mag-dinner sa labas, which she of course accepted. I told her na kailangan niyang bumawi kasi may kasalanan siya sa akin. Okay fine. Babawi ako. She laughed. Shira walked me to the car, kaya naman nagawa ko pang yakapin at halikan. Medyo nahiya pa siya sa mga tauhan na nasa paligid namin. Call me when you get home, okay? Take care of yourself. Bilin ko pa sa kanya. Okay, I will. She happily answered, ingat ka. I kissed her one more time before I hopped in the car. I'm happy. So very happy. Pagdating ko sa office ay agad kong hinarap ang mga trabaho ko. Don't know, I just feel energized. Shira has really that effect on me na hindi ko kakayanin pag nawala. It's as if she is the air I breathe so I could live. There's this connection between us, na hindi ko mapangalanan at matukoy. Mr. Escalantes, Mr. Enclave is here to see you. Valin announced on the intercom. Okay, papasukin mo. Hindi nagtagal ay pumasok si Jeric. He is our friend way back college, until our sophomore years. Pero bigla na lang siyang nag-shift ng course, kaya nawala siya sa school. We reconnected 5 years ago when we accidentally met in an exhibit, kung saan nalaman ko na isa na pala siyang private investigator, at may sarili ng company. Good morning, asshole. Bati nito sa akin so I smirked. Ganon talaga ang batian naming dalawa, ever since magkita kami uli. Hindi na ako asshole, dimwit. Sagot ko sa kanya, what brings you here? Well, tungkol sa kidnapping ng sister mo. The one you asked na imbestigahan ko. He said saka naupo sa upuang nasa harap ng table ko. By the way, nagpadala na ako ng kape sa secretary mo. I hope you don't mind. Tumango lang ako at saka pumasok si Valin, with 2 cups of coffee. Nilangon siya ni Jeric nang makalabas na ito, sabay tumingin sa akin. May kilala akong magaling mag-makeover bro, he said kaya na-gets ko na agad ang ibig niyang sabihin. Leave my secretary alone, pareho kayo ni Kenneth. I shook my head in disbelief. She is a very efficient employee, so I think walang problema sa akin, kung ganyan ang itsura niya. Ang importante, malinis at maayos magtrabaho. Wow! Coming from you ha? Iling nito. So bakit ka nga nandito? May lead na ba? I asked him para mawala na ang atensyon niya kay Valin, dahil ayaw ko na pinagsasalitaan ito ng ganon. Pamangkin siya ng dati kong yaya, at ipinakiusap siya sa akin kaya I have responsibility over her. Well, anito sabay abot ng folder sa akin. It seems na hindi naman sindikato ang kumidnap sa kapatid mo. May nakuha akong copy ng Stevie, and I saw these guys. He pointed pictures of 2 guys in the picture. Medyo malabo ang kuha kaya hindi ko naman makilala. From my research, mga miyembro sila ng isang underground organization. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo ng grupo para dukutin ang kapatid mo. He explained further, why would an underground organization do that? Ano kinalaman ng kapatid ko doon? I'm still looking at it, pero mas mabuti nang magdoble ingat kayo. I think they are good ones. Dahil nagawa nilang paralisahin ang mga bantay ni Andrea, pati ang security camera sa paligid. Well, may naiwan silang isa, kaya kahit papano may nakuha akong lead. Napasandal ito sa upuan while drinking his coffee. I will do that, thanks bro. He just nodded at inginuso ang isa pang folder so I took and opened it. Yung babaeng pinahanap mo sakin dati. Nakita mo sa club. Paalala niya sa akin kaya napapikit ako. Nakalimutan ko na pinahanap ko nga pala si Shira noon, dahil hindi ko siya matagpuan. You don't need to continue this bro. Actually nakita ko na siya, and she is already my girl. I announced proudly. Just look at it, utos niya so I flipped the folder, pero wala naman akong nabasa. Napakunot ang noo ko sa kanya. It's blank. Ano naman makikita ko dito? I impatiently asked. Exactly bro. It's blank. He looked serious, because Shira Cortez doesn't exist. Wala akong makuhang any info about her.
Baka alias lang siya or something. Ang nasisiguro ko, walang ganyang pangalan ang nakarehistro, at nabubuhay sa mundo. Shira Cortez doesn't exist, like what the? Nakaalis na si Jeric and up to this time, ay blanko ang utak ko sa mga nalaman ko. Paano nangyari na hindi Nage exist ang isang Shira Cortez? How did that happen? Ano ba ang itinatago niya behind that name? Napahilot ako sa sentido ko, dahil pakiramdam ko sumakit iyon. I canceled all my appointments for this day, dahil alam ko na hindi naman gagana ang utak ko. Many thoughts are starting to settle in my mind, at hindi ko iyon nagugustuhan. I just hope na may malaman pa si Jeric, dahil sinabi ko sa kanya to dig deeper. Maybe he just overlooked it or something, pero hanggat maari gusto ko ng sigurado bago ako gumawa ng hakbang. My phone suddenly rang kaya naman naputol ang pag-iisip ko. I picked it up from the table and it was an unregistered number. I don't usually answer such calls, lalo at hindi ko kilala, kaya hinayaan ko lang itong mag-ring until it stopped. Muli itong tumunog, so I got irritated and decided to answer it. Hello, I answered, Mr. Nathan Escalantes. Babae ang nasa kabilang linya, and I can sense something in her voice. Something dark and frightful. Who is this? I managed to answer her. Can you meet me right now, Mr. Escalantes? I just want to discuss something important. I prevented myself from laughing, dahil sa tingin ko ay may kakaiba sa kausap ko. Hindi ba ako kilala ng babaeng ito? For those who do, alam nilang hindi ako basta-basta nakikipag-meet ng walang appointment. If you want to discuss something, I'll give you my secretary's number. Please set an appointment, ma'am. You see I'm a very boo. So am I, Mr. Escalantes. I'm too busy that I don't have much time to talk to your secretary. She cut me off kaya napataas ang kilay ko. Mabilis akong mairita sa mga taong ganito, idagdag pa na may iniisip ako about Shira. Look ma'am She cut me off again. Alam kong pinaimbestigahan mo si Shira Cortez, right? Napakunot ang noo ko sa sinabi. How did she even know about that? If you want to know more about her, you will meet me right now Mr. Escalantes. Pumasok ka sa coffee shop, near your office at ako ang lalapit sa'yo. 1 oras lang ang maibibigay ko. She hung up. 4 minutes. I was looking at my phone wondering, kung sino ba ang babaeng, yun at ano ang alam niya tungkol kay Shira. I checked my watch and it's already 5:30 in the afternoon. I got up, took my coat and went out of my office. Naabutan ko pa si Valin na nasa mesa pa niya, at may ginagawa pa sa computer. Bakit di ka pa umuwi, Val? I asked her. 5:00 mahigit na. She just smiled at me, kaya nakita ko ang ngipin niyang di pantay-pantay. Nag-cancel po kasi kayo ng appointment ngayong araw, kaya po inaayos ko. Baka sakali maisingit for tomorrow, inayos niya pa ang makapal na salamin niya, at saka humarap ulit sa computer. Kung tutuusin magaling talaga si Valin sa trabaho. Matalino din ito at nagtapos with flying colors, sa isang state university sa Bulacan. Hinyu lang nga lang talaga sa ganda, but for me it really doesn't matter. She has thick eyebrows, na akala mo ginulo ng 10 manok, idagdag pa ang makapal na salamin nito. But her nose is really nice. Matangos ito at bumagay sa mukha niya. Manang siya manamit. She has these clothes that are overly big for her and out of style. She even said na sana huwag ko daw baguhin, dahil doon daw siya comfortable. And her hair, Lord! Sobrang kulot ito at mahihirapan siguro ang plancha, para unatin ito. Kenneth hates seeing her and I'm pissed off with his attitude. As I've said, ayoko na minemenos ang pagkatao niya, nang dahil sa itsura niya. Sa akin siya pinagkatiwala kaya naman hindi ko hahayaang masaktan siya, habang nasa poder ko siya. Mag-ingat kapag uwi mo ha. Huwag ka na kung saan-saan pupunta. Malalagot ako kay Yaya Net, pag may nangyari sa'yo. Bilin ko pa dito, kahit alam ko naman na hindi ito yung tipong mahilig gumala at lumabas. She is also 24 like Shira, pero manang lang talaga ito at walang social life.
Opo sir, tapusin ko lang po ito. Tumango ako dito kaya naman sumalo daw siya sa akin, ingat ka sir ha. Paglabas ko ng building ng TGC, ay dumiretso na ako sa coffee shop. I Saturday there and waited. A few moments later bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babae na may kasunod na 4 na lalaki. Napataas ang kilay ko and realized that she is the woman that I'm waiting for since papalapit siya sa mesa ko. I was about to stand up but she stopped me and grabbed the chair. Nasa kabilang mesa naman naupo ang 2 bodyguards niya, while the other remained at the door. Call me Annabelle, panimula nito saka ito sumenyas ng waiter. Do you want coffee? Tanong niya sa akin. Give me black coffee no sugar, I asked the waiter. Make that too, sabi naman ni Annabelle. Paano mo nakilala si Shira? I leaned on the chair, so I can see her face clearly. I can tell that she is in her early 50s, but still gorgeous and elegant amidst her age. Mukha itong masungit and intimidating, just like her voice over the phone. Nagpasalamat muna siya sa waiter na nagdala ng kape namin before speaking. Ako ang tumulong at nag-alaga kay Shira. 12 years ago, she got her coffee and brought it to her lips. Maaga siyang naulila at sa akin siya napunta. How did you know about the investigation? I again asked her. Marami akong alam Mr. Escalantes. You see, bago pa malaman ng iba, nauunahan ko na sila. She placed her cup down and looked at me. Shira is not an ordinary girl. Mahalaga sa akin ang batang iyon, at itinuring ko siyang parang tunay na anak. Marami siyang pinagdaanan, when she was young, and the best way to protect her from all of that, is to fake her identity. Is she in danger? Ano ba talaga ang totoong nangyari sa kanya before? I frustratedly asked, dahil hindi naman malinaw ang lahat ng sinasabi niya. You love her, right? She asked straight to my face. I do. That's good. Kung ganun wala akong dapat ipag-alala. Yun lang naman ang gusto kong marinig sa'yo. Gusto ko lang maging masaya ang anak ko. May dapat pa ba akong malaman? Why don't you tell me everything, para mas maintindihan ko kung bakit kailangan niyang magtago sa ibang pangalan? I demanded her pero she just smiled. I'll let Shira decide on that matter I hope. Besides it's not my story to tell. Ang gusto ko lang masiguro na magiging masaya siya sa iyo, at mapoprotektahan mo siya at all costs, sa lahat, including your family, and of course, yourself. Lalo akong naguluhan sa sinabi niya. Love her I hope. Make her happy, dahil, yan ang kailangan niya. And please don't mention anything about this conversion, dahil sigurado akong hindi mo na siya makikita ulit, kapag ginawa mo yun. She warned me kaya napatango na lang ako. I promise. That's good, sabi niya while extending her hands to me, for a shake so I took it a pleasure to finally meet you. She said at saka siya tumayo, at walang sabi-sabing naglakad palayo sa akin. What just happened? I stayed for a few more minutes, before I decided to leave the place. I went home, dahil gusto ko munang mag-isip. Mamaya pa naman ang dinner namin ni Shira and I still have time. Nahiga agad ako sa kama. My mind is really tired from everything that came up today. Alam ko, from what I have heard from Annabelle that Shira is hiding something. And that she changed her name to protect her. I sighed. I wanted to ask her so bad, pero naalala ko ang sinabi ni Annabelle. That I might never see her again, and that will drive me nuts, for sure. I closed my eyes, and remembered Shira. Maybe her nightmares had something to do with this, and I can't help but feel sorry for my girl. Maybe she really had a tough life and many bad memories, kaya pati sa panaginip niya ay hindi siya matahimik. I will protect her, if that's what she needs. I love her and whatever her past is I know I can understand. That's how great my love for her is. I will just have to wait for her to make me understand everything. Pero ano naman ang kinalaman ng pamilya ko dito, that I have to protect her against them? Mas lalo yatang sumakit ang ulo ko. With all the things that is going on in my head,
I dozed off to sleep and when I wake up, it's already 12 midnight. Siya Iris POV. Pababa ako ng unit ngayong umaga, dahil balak kong dalawin si Mama Annabel sa Antipolo. Wala kasi ang tatlo at patuloy na sinusubaybayan ang galaw ni Tio Alfonso. Ayaw nila akong sumama, dahil mas gusto nilang mag-concentrate ako kay Nathan. Pero dahil sa pang-iindiyan niya sa akin kagabi, ay ayaw ko muna siyang makita kaya naman naisip ko na umuwi muna ng Antipolo. Pagkalabas ko ng building ay eksakto namang dating ng lalaking kagabi palaman ng isipan ko. Baby, tawag ni Nathan sa akin, pero sinimanggutan ko lang siya at saka nilagpasan. Baby please talk to me. Let me explain please. Pinigilan niya ang kamay ko at nahirapan akong bawiin yun sa higpit ng hawak niya sa akin. Nilangon ko siya and I saw his tired eyes. Hindi kaya nagkaroon ng problema ang isang ito, kaya hindi siya nakarating kagabi. E di sana tumawag man lang siya. Maiintindihan ko naman yun. Himutok ko sa isip ko. Sayang ang effort kong magpaganda kagabi, yun pala iindyanan lang ako. Idagdag pa ang pangangansyaw ng tatlo, kaya lalo akong nabuwayzat kagabi. As usual wala na naman akong nagawa ng isakay ako nito sa kotse niya. Pagkaayos niya ng seatbelt ko ay agad siyang umikot sa driver's seat. I'm sorry baby, something important just came up, kaya kailangan ko itong ayusin kahapon. I need to fix the problem, para hindi na lumalala at makaapekto sa nakakaraming empleyado ko. Paliwanag ni Nathan. Naawa naman ako sa itsura niya, dahil talagang mukhang pagod ito at may iniisip. You called they told me Nathan. Maiintindihan ko naman yun. I truthfully said and I mean it. I know baby, I'm sorry. I promise it won't happen again. Ayan na naman ang paglalaming ni Nathan sa akin, na hindi ko kayang tanggihan. Tumango ako kaya naman agad niya akong niyakap. Sobra kong namiss si Nathan, kaya gumanti din ako ng yakap sa kanya. I love you baby. Whenever I'm tired ikaw ang pahinga ko. Bulong niya sa akin, kaya hindi ko mapigilan ang malakas na tibok ng puso ko. Kung para sa kanya ako ang pahinga niya, para sa akin siya ang buhay ko. At wala na akong mamahaling iba, kung hindi siya lang, habang buhay. Nag-breakfast ka na ba? Tanong ko sa kanya. Umiling siya kaya naman inaya ko na lang siya, total di pa din ako kumakain buhat kagabi. Tuldok. Sa isang Filipino resto kami napadpad, na maagang nagbubukas at may breakfast sa menu nila. Maganda ang ambience ng lugar, simple pero napaka-homey. We ordered tapsilog and coffee, dahil dinig ko ay bestseller nila ito. Hindi ka pa ba late for work? Tanong ko dito pero umiling lang si Nathan. I want to spend the day with you, kaya hindi ako papasok. Nandun naman yung assistant at secretary ko, kaya sila na muna ang bahala. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan iyon. Baka masisante ka, sige ka. Biro ko sa kanya pero natawa lang siya. Pagdating ng food ay magana kaming kumain. Napa-extra rice pa si Nathan, dahil totoo nga na masarap ang tapsilog nila dito. Pasyal tayo after this. Tanong niya sakin. Well if wala ka lang naman ibang lakad or something. Balak ko talagang dalawin si Mama Annabel kanina, buti inabutan mo ako. I answered habang inuubos ang kape ko. Your phone is off, kaya pinuntahan na kita. Ayaw ko na nagtatampo ka sa akin, seryosong sabi ni Nathan. Gusto mo ba samahan kitang dalawin ang mama mo? Naalarma naman ako bigla. Alam kong hindi ko siya pwedeng dalhin doon, kaya umiling ako. Saka na lang siguro, Nathan. You don't want me to meet her. Tila nagtatampong sabi niya, so I instantly shook my head. Of course not. Hindi ko palang kasi nasasabi kay mama ang tungkol sa atin. Panipik. Pagsisinungaling ko. What? Do you need her permission? You're already 24 na for Pete's sake, you're not a minor. He jokingly said kaya natawa na lang ako, at sinakian ang biro niya. Nathan, Iho. Mula sa likod ay may tumawag kay Nathan. Napatingin ako dito habang si Nathan naman ay napalingon. Uncle Fonz. Anito saka tumayo para salubungin ang bagong dating. Gustong gusto kong umalis para hindi niya ako makita, dahil nandun ang pangamba ko na makilala ako nito.
Napalingga pa ako sa paligid, dahil bigla kong naisip na baka nandito din ang tatlong kaibigan ko, dahil sinusundan nga nila ang taong ito. Oh, you are dating early. Agaw nito sa pansin ko, kaya automatikong napatingin ako dito. Kaiba kay Norman, ay tila hindi kababakasan ng familiarity sa akin ang Tio Alfonso. Ngumiti pa nga ito sa akin ng matamis. Uncle, I want you to meet Shira Cortez, my girlfriend. He announced proudly, at inilahad pa ang kamay niya kaya napilitan akong hawakan, at tumayo sa tabi niya. Since when ka nagka-girlfriend? What happened to that Nathan, na mas gusto ang single at ready to mingle, ha? I can sense that he is joking though. Anyways, iha, congratulations at mukhang napatino mo finally ang gunggong na ito. Uncle, Nathan warned him habang kinakamot ang ulo. Ang cute niya lang tingnan na parang isang batang nahihiya sa harap ng crush niya. Nice meeting you iha, call me Uncle Fonz, pambabalawala nito kay Nathan. Ikaw na ang bahala sa pamangkin ko, masyado ng maraming pinaluha yan. Sabi pa nito, kaya lalong nagmaktol si Nathan sa tabi niya. Same here po, Uncle. Sagot ko naman. Ako na po ang bahala kay Nathan. Sang-ayon ko naman. I'll see you around, Shira, he smirked. Kaya naman medyo kinabahan ako na hindi ko maintindihan. May kikitain lang ako dito, mauna na ako. Paalam naman niya sa pamangkin niya, pagkatapos ay tinapunan pa ako ng isa pang sulyap. Ngayon sigurado ako, maaring namukan ako ni Tio Alfonso. Matagal din siyang naging bahagi ng buhay namin. Bata pa lang ako, ay malimit na itong bumibisita sa bahay. Ayon kay tatay mga binata pa lang sila, ay magkakaibigan na sila. Magiliw ito sa amin lalo kay Kuya Ramil, dahil inaanak niya ito sa binyag. Madalas siyang may pasalubong sa amin, pag dumadalaw siya mula sa Maynila kung saan siya nakatira. Nagkaroon lang ng bahid ang samahan nila ni tatay, nang pilit niyang kinukumbinsi ito na ibenta na ang lupang minana niya sa mga Escalantes. Kung tama ang pagkakatanda ko, hindi masimulan ang proyekto na gustong itayo ng mga Escalantes, dahil nga hindi nila mabili ang lupa ng tatay. Buhat noon ay hindi na dumalaw sa amin si Tio Alfonso. Ilang buwan din hanggang sa maganap na nga ang malagim na katapusan ng pamilya ko. Are you okay? Bigla ay napabalik ako sa wisyo sa tanong ni Nathan. Oo naman, why? Tanong ko sa kanya. Muntik mo nang maduraj ang kamay ko, tinaas niya pa ito. You seem tense. May problema ba? Umiling lang ako, saka ako nagpaalam sandali para pumunta sa restroom. Inilock ko agad iyon, at saka ko kinuha ang phone ko para tawagan ni Nadia. Mag-ingat ka, Shira. Kung nakilala ka ni Alfonso, hindi malayong mag-imbestiga yan. Payo nito pagkatapos kong ikwento ang nangyari kanina. Hindi pa naman ako sigurado pero mag-iingat ako, pangako. I assured her. Mapanganib na tao si Alfonso. Under siya ng isang mafia group, at hindi sila basta-basta. Si Norman hindi pa rin natin alam, kung kagaya ng kapatid niya ay kasali din siya sa grupo na iyon. Ang hirap niyang hajilapan sa totoo lang, dagdag pa niya. Mag-iingat din kayo okay, natawa lang siya. Of course dear. Magsisimula pa tayo ng bagong buhay. Masayang sabi niya katulad ko, huling misyon na din ito nila Nadia at Tanya. Pagkatapos nito malaya na kami. Hindi ko lang sigurado kay Hazel, dahil sa pagkakaalam nga namin, siya ang mamumuno sa grupo kapag nagretiro na si Mama. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko, ay lumabas na ako ng banyo. Kailangan ko magmukhang relaxed, dahil napapansin agad ni Nathan pag may iniisip ako. Saan tayo? Tanong ko sa kanya, habang palabas kami ng resto. Sama ka muna sa akin sa office. May kailangan lang akong pirmahan. Inalalayan na niya ako paakay ng kotse at saka nag-drive palabas ng parking lot. Ihatid mo na lang muna ako sa unit. Baka may kailangan ka pang gawin sa office. Maiinip lang ako dun, tanggi ko naman. Sandali lang tayo dun, okay. After that mag-mall tayo, nagtaka ako kung bakit gano'n na lang ang ngiti niya sa akin. Mukhang may kalokohan na namang iniisip. Ano naman gagawin natin sa mall? Wala akong bibilhin. Basta, may bibilhin tayo. Isa pa paubos na ang stock sa penthouse, mag-grocery tuloy tayo. Masaya ni Nathan aya sa akin, kaya pumayag na lang ako.
Somehow I pictured us doing this in the future. Yung mamamasyal, tapos mag-grocery ng magkasama. Maybe with our kids too. Ipapasyal namin sa mall or sa park and some other stuffs like vacation somewhere. Mga ilan kaya ang gustong anak ni Nathan? But I will leave him soon, kaya malabo nang matupad iyon. Ngayon pa lang ay gumuho na iyon right in front of my eyes. At dito na po nagtatapos, ang ika-5 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po, tayong lahat.